Ay, magandang araw Pilipinas. Ito po muli ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Kasama natin si Sek Jing Paras. Sek Jing, magandang araw sa iyo. Magandang araw, paring Eli. Magandang araw, mga mahal kong kababayan. Mayroong iba dyan naniniwala sa mga kabulastugan, ng mga paninira. At kami ay matatag pa rin na nakatayo at not guilty at all of any offenses under the law. At ako ay babati sa aking mga mahal na mga kaibigan, mga kababayan, na kami ay matatag pa rin na magbigay sa inyo ng kuro-kuro sa mga issues na nangyayari sa ating bansa. Okay, so pag-usapan natin ang itong pagpapatuloy ng impeachment trial sa kaso laban po kay Vice Presidente Sara Duterte. At isa sa pinakatampok ngayong araw na ito ay may kinalaman dito sa Article 1. Yung Paki-check natin. Article 1 of the Articles of Impeachment. Yan. Ito yung charges nila against the Vice President for betrayal of public trust, for culpable violation of the Constitution, graft and corruption. Sige. Basahin mo pa rin, Eli. Ito, specifically, yung may kinalaman po ito sa alleged misuse and misappropriation of 612.5 million pesos in confidential funds during her tenure as Vice President and Secretary of the Department of Education. Okay. Okay, so pakiliwanagin mo, Sek Jing, dahil yes. Meron ang isa sa mga testigo nagbigay ng testimonya sa impeachment trial, isang taga-commission ng audit. Okay. So, yung siya ang nag-audit mismo. So, kinross-examine diyan ng abogado si Attorney Michael Powa. So, anong masabi niyo rito, Sek Jing? Una muna, ano ba ang impeachable? Ano ba ang makapagpatanggal kay VP Sara bilang Vice President? Ang inakusa sa kanya ay misuse and misappropriation of the confidential funds. So, ang dapat ipoproba ng prosecution ay dumating na sa level na final na ang hatol na talagang kinamkam or binulsa. Kasi pag sinabi mo misuse, maling paggamit. Misappropriation, it can be mali ang paggastos. Or pwede ding misappropriation, pwede ring binulsa. So, nakarating ba ang level ng paglatag nitong kaso na ito such that the Vice President has now been guilty beyond reasonable doubt or final judgment, the misuse and misappropriation. Base ngayon sa pagtatanong dito sa cross-examination ng COA Regional Auditor na si Mr. Roderick Wamil, si presiding officer na mismo. Kasi hindi maintindihan, bobo yung abogada na datanda na at hindi makaintindi yung abogado pa naman or CPA pa naman sa tanong, si presiding officer Chis Escudero na ang nagtanong. At ito po yung nangyari. Yung ito po yung cross-examine. Mr. Witness, since hanggang doon lang naman yung naging saklaw talaga ng inyong service, I don't want to prolong this any longer. Gusto ko lang makita, based on your findings, AOM, diba? Tapos yung notice of suspension para sa OVP and the AOMs for DepEd. These are preliminary findings, correct?
Yes po, kasi nire-require pa naman si agency na mag-justify yung findings and submit the documents being sought po dun sa... Opo. At based po dito sa findings ninyo, wala namang pong expressly nakasulat na may misappropriation at this point. Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation of the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to I am- personal benefit or misuse. Yes. But I am just asking for the response na meron po bang expressly nakasulat sa mga findings ninyo? Ask and answer, Your Honor. It is in That is a 8.3. presumption po. So hindi Opo. kailangan isabit. May expressly po ba na nakasulat na may iniisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask and answer, Your Honor. This, wait, don't answer. Uy. That question, Your Honor, has been asked and answered. We ask your Sustain- ruling, Your Honor. Sustained counsel, I think where you're getting at, modify your question. You can get it. Okay. So, basically po, ang findings nyo ay preliminary lamang. Wala pong any conclusive finding pa as to any misappropriation. Yun lang po ang tanong ko. Ang sabi kasi sa circular, upon failure to liquidate, No, meron I ng am presumption. Your Honor. Ask the and witness answer, is Your not Honor. responding. No, You the already witness said, Asking if it's... The witness is not responsive. Kindly respond. I think the question is quite simple, Yun lang naman Mr. po. Wamil. Preliminary pa lang. So wala pang any conclusive finding as to any misappropriation. Yun na lang po. Para lang po, masagot nyo na ng diretso. Hindi naman po kasi kailangan i-state doon sa findings. Again, Your Honor, non-responsive. Let the presiding officer be the one to do it, or try to do it. Kapag ka nag-issue po kayo ng AOM, Audit Observation Memorandum, failure to liquidate na po ba yun? O may mga observation pa lang kayo? Kailan masasabing may failure to liquidate na no? Pag may notice of disallowance na, notice of suspension, o AOM pa lang? Nakalagay po kasi sa joint circular, Your Honor, under 8.3, failure to liquidate by the accountable officer upon due demand shall be a prima facie evidence. Opo, again, Mr. Wamila, yung pag-issue niyo po ba ng AOM, pasok na sa failure to liquidate upon due demand o hindi pa po? Hindi pa po sa AOM, Your Honor. Kasi wala pong due demand sa AOM. Yes po. At masasabi mo rin bang wala pang failure to liquidate? O meron na? Pag sa AOM po wala, pero pag sa NS po, since meron ng first issuance which is considered as demand, so meron na po sa NS. So, As per AOM siya. wala pa. Pag NS, Meron na. meron ng demand at meron ng failure to liquidate. Opo, since sa AOM po, nire-require na silang i-justify and i-submit yung mga documents na hindi nila na-submit. Pero sa AOM, wala pa nga ganun. Yes po, Your Honor. Okay. Counsel, your witness. Thank you. And lastly, gusto ko lang to ma-clarify. Of course, the witness was a state auditor of the ICFAO. So, recommendatory lang po ang function ninyo. Hindi po kayo nagde-decide pagdating sa, lalong-lalo na pagdating sa notice of disallowance. Tama po ba? Yes po. It's the function of the commission proper. Thank you. Thank you, Mr. Wamil, Attorney Wamil. I thank you for your patience. That is all for this witness, Your Honor. So mga kababayan, malayo pa ito. Malayo pa ito sa, kung sa Bisaya pa, dugay pa sa tinaing ng manok. Matagal pa ang findings of culpability on the part of the Vice President. So itong mga, ano bang tawag natin dito sa mga congressmen na mga dyan sa Committee on Justice, ito po'y haka-haka pa lang. Pero gusto nyo nang ihain, hilaw pa yung luto. Paring Eli. Hinain na nila dahil nagmamadali na sila na they can prove. But it is now being disproved by the cross-examination. And the presiding officer mismo, by his right questioning, found out that wala pang misuse and misappropriation of public funds. So how can you now
say that the Vice President is committing graft and corruption, culpable violation of the Constitution, and Betrayal. betrayal of public trust. Maski ilan pang Grace Piatos yan, maski ilan pang Popeye Chicken dyan, or kung ano pang mga pangalan, ha? Ang bottom line dyan sa paggamit kay Piatos, pagpagamit, ang tanong ngayon sa COA, kasi doon kayo nagdidepend na yun ang magbibigay ng findings, wala pa. So, ang bottom line is, there is no ground. And even if there might even be final findings ng Commission on Audit, the commissioners, no, unbanked, this is still appealable to higher court, maybe the Supreme Court. So, ibig sabihin, for final judgment, maghintay pa ang impeachment court ng ilang taon bago ilabas ng Korte Suprema ang decision dyan, bago ma-impeach baka lampas na tayo, 2029 na, presidente na si BP Sara by the time. Di ba, paring Eli? Okay, so bukod dyan ay so mukhang talagang mababaw yung Kaya ito kasi, aligasyon. Hilaw nakita pa. na yung bottom line. Ano bang bottom line? Doon pa lang sa tanong ni presiding officer, wala pang misappropriation, misuse of public funds. So, paano ngayon ma-justify yung kanilang charges under Article 1 of their articles of impeachment? So, paring Eli, ikaw, you're an astute, you're not a lawyer, but you're a very astute media man. So, anong conclusion mo dito sa mga nangyayari dyan sa cross-examination ng defense? At yung mga tanong ni presiding officer? So, dito lumilitaw na hindi pa lahat pinal yung desisyon at yung mga aligasyon laban kay BP Sara Duterte na nagkaroon ng maling paggamit at maling pagbabudget dito sa confidential funds at napakahaba pa hong proseso kasi nag-cover din ako niyan sa mga korte. Kumbaga sa ano pa aabot pa hanggang Supreme Court sa aking pagkakaalam di ba, Sec Jing? Yes, and if there is no final judgment of conviction against the Vice President, sa isasampa ng COA sa kanya for misuse and misappropriation of funds, paano magkukonklud ang impeachment court when there is no finality as to the culpability of the Vice President as one that misused or misappropriated the confidential funds. So wala po ito. Itong Article 1 is already na yan ika nga nasa putik na yan, nasa gutter na yan, and nothing can be revived from it, maski ano pa ang waste of time and money sa pagtuloy ng presentation, direct examination and cross-examination para matapos itong Article 1. Actually useless na because it's already concluded upon the question raised by the presiding officer. Okay, dito naman sa issue ng kasi yung speed of spending, yung mabilisan daw 11 days. Maraming nagke-question parang talagang meron bang mali rito. Kasi dito nagkaroon din po sa tanungan diyan po sa impeachment trial dito kay Wamil wala naman palang provision sa joint circular o sa anumang batas na kung ilang araw o ilang ba dapat araw na gagastahin itong pondong ito, Sec Jing. Well, logic lang ito. Maski hindi natin tingnan yung pero we will look at it in a while. Logic will dictate. Kung sinet up si Vice President Sara, or kung hindi man sinet up, but dumating yung SARO, or the NCA, Notice of Cash Allotment, already on the 19th of December,
2023 man siguro ito. 2023. Can you imagine? Parang trap ito. But there is already may program of work na sila dito. Sila BP, and the money is there. They have to spend the money. Pero actually, ang may culpability nito is really Marcos. Yung pag-release niya dito sa pera para kay BP sa kanyang confidential fund is an impeachable action of Marcos. Yung contingent fund that is not supposed to be used for this purpose. Dahil wala namang item in the GAA that says confidential fund. Pero ginamit ni Marcos ang poder niya in violation of the Constitution, in violation of law, para ang sabi ko din, para matrap niya si Vice President. Pero before the Vice President can commit any crime, Marcos has already committed the crime of technical malversation. Okay, ito, panoorin natin dito. Panoorin natin ito. Yung sa issue ng 11 days. Can you please read just the first sentence of that provision? Cash advances shall be limited to the requirements for 3 months. Thank you, Mr. Witness. So tama po bang pagkakaintindi ko na para sa cash advance at any one time, ang maximum na pwede mo lang ma-cash advance ay yung requirements mo para sa 3 buwan ng confidential operations. Tama Based po ba? on this provision po, yes. Tama po. At 3 buwan po is equivalent to 1/4 of a year. Tama po ba? Yes po. Okay. Now, base po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan. Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days? Wala po. Meron po ba nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. Thank you for confirming that, Mr. Witness. So, yan, binabanggit yan na kasi may 3 months tapos 60 days o 11 days. So, walang nagbabawal, Sec. Jing. Walang nagbabawal. And besides, kung pinapayagan silang gumasta, then it should go to the proper, programs or projects, for that matter. Ngayon, dito naman sa issue, paring Eli, na bawal daw yung pagbili ng gamot at pagkain. Okay. Well, ang issue dito, ikaw, anong una mong makikita? Kasi ginamit sa taong bayan. Pero ako bilang taxpayer, basta't hindi ibinulusa. Basta't kung itinulong naman ito sa ating mga binili kababayan, ng gamot para sa tao. medical and food aid. Pero this can also be a means to comply with the COA circular. Why? Kasi kung may mga agents kayo, may mga informants, posible ring hindi pera lahat ang binibigay. Pwedeng bigyan din siya ng, for the same purpose, pwede ring bigyan ng combination of cash. And normally, mga informant, lalo na sa insurgency area na inaatupag ng DepEd, yung mga distant public schools, which are infested by rebels, by NPAs. Yung mga principal, pwede silang mag-report. May mga informant sila. So, kung bibigyan man ng pera, mahirap ang pera doon. Mahirap bumili. So, kung may medicine ang DepEd, galing dyan sa confidential fund na binili nila, pwedeng idagdag doon sa informant, di ba? Kung may pagkain, halimbawa, bigas, idadagdag nila sa mga informant. So, did it say in the circular that pag nagbigay ka ng compensation sa informant,
it can only be through cash? Wala. Walang sinasabi tungkol dyan. Masyadong itong Kawil, anong pangalan ito? Wamil. Itong Wamil, masyadong bookish. Sa pagmumuka pa lang, mukhang tinuturuan namang na sumagot eh. Mukhang binrainwash na ito to kaya nahuhuli siya sa tanong ni presiding officer, paring Eli. So what can you say to that? So, dito maliwanag. Ako naman, talagang ang take ko rito, lumilitaw. Lahat talaga, wala pang, hindi po masasabi na meron ng ginawang kababalagan ng Vice Presidente. Kasi, lahat yan, parang kumbaga umpisa pa lang eh. Yung puro preliminary at recommendatory lang naman itong yung si Kung Wamil. tusin naman natin, na sinasabi nga nila, technical malversation yung pag-divert ng appropriation or allocation for confidential fund, dinivert sa pagkain, dinivert sa drugs or mga medicines. So, ibig sabihin, napunta pa rin sa tao. Pero ang tanong ng karamihan ngayon, yung tao dyan sa palasyo, sa Malacanang, na may 4.5 billion a year since 2023, 1.4 trillion na yung na-accumulate niya na confidential and intelligent funds. Saan na kaya napunta? Sabi nung iba, napunta ba kaya sa drugstore yan? Sa Mercury o sa Generica? O baka napunta kay yan? Yung mga drug lords. Yung pera na yun. Kasi wala namang audit eh. Paring Eli. Anybody can say, saan napunta pala yung pera? Wala namang audit. There are no audit reports where the 4.5 billion yearly na ginagastos dyan sa taga Malacanang, na mayroong ganong allocation. And this investigation now, tung sa Senate impeachment court, will open the flood doors. Lahat ng local government, dapat kung sinubject nyo ang Vice President ng audit, lahat ng LGU, lahat ng mga department should now undertake a thorough audit from the COA. Di ba, paring Eli? Dapat nga, dyan sa House and sa Senate, magtayo na rin sila ng bagong committee. Committee on Audit of Intelligence and Confidential Funds. Na specific lang, kasi kung hindi nakaka-function ang COA, kung sinisingle out lang nila si Vice President, kasi sinasabi nga, si Binay mayroon ding confidential fund, pero hindi na subject ng audit, si Sara lang. That's unfair. So, to be fair now, after this impeachment, it should always be a function of Congress to conduct an audit to the departments na may mga confidential funds. Baka yung para fair lang. Kasi sila naman nagbibigay ng budget di ba? siguro baka pwede ring iimbestigahan yung MOEE na mga congressman na mga wala. Certification lang yan. Certification lang. Walang mga resibo rin yan, di ba? All of this should be subject matter of dapat ito si Matibag dapat instead na gumagawa ka ng chismis, dapat imbestigahan mo yung mga confidential funds ng mga department. Subject matter din yan ng NBI. Kasi malalaking pera yan. Yun. Instead na gagawa ka ng chismis at gagawa ka ng mga theory na absurd, sana man lang let's be wise in government. Let's not weaponize the government against those who claim to be speaking their grievance against government. Yun lang po, mga kababayan. Okay, so wag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Paras kay Paras
at i-click ang notification bell. Maraming salamat. Magandang araw po sa Magandang inyo. araw po. Have a happy Wednesday. Mga kababayan, mahal ko kayo lahat. Mahal natin ang ating bansa. Sana hindi mahulog sa bangin.